Hey, hey, hey! This is our medium chikahan. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glency Bongga. Hello Ito po. po ang The TT Show. Ang Tara Natalia Cayano Showbiz Edition. Ay, dalawang sikat na artista ang pag-uusapan natin ngayon na pakiwari ng mga fan ay may chemistry. Correct. Kasi nga, nakita silang magkasama sa isang fashion show ng isang sikat na brand. Ito ang tinutukoy po namin ay si Catherine Bernardo at si David Licauco na may video at mga picture ng magkatabi. At marami ang nagsasabi na nang uurot na dapat raw magtambal na si David at si Catherine sa isang proyekto. Kung magtatambal si David at si Catherine, paano na ang barda, Glenn? Ikaw, ano masasabi mo? Dapat ba silang magtambal? At question number 2 sa'yo, paano na ang barda kung magtatambal sila? Wala namang problema doon, di ba, kung magtatambal sila. Kasi, I think, pwede sila magtambal sa pelikula. Sa TV kasi, alam mo naman, magkaibang So, katulad lang din yan ni Catherine at saka ni Alden, di ba? Yes. Na kita mo naman yung nagawa nilang super blockbuster, Hello Love yung Goodbye. nagawa nilang record, di ba? So, I think pasok din na pwede rin talagang magtambal si Catherine at saka si David. Posible rin talaga yon sa pelikula. Sa pelikula, hindi sa television. Ang isang nabasa ko sa X is that maraming mga taong hanggang ngayon hindi pa rin believe na mahusay na artista sa David, lalong-lalo na pagdating sa pag-arte. Ano masasabi mo sa opinion na to ng mga ibang tao, Glenn? Tungkol sa hanggang ngayon, gwapo lang si David, pero pagdating sa pag-arte, kulang na kulang at salat na salat pa. Ako, ito yung totoo hindi ako super nagagalingan kay David. Pero, nakakaya niya namang umarte. May improvement, unti-unti. Kung kumpara mo dun sa mga nung bago pa lang siya, ngayon, malaki yung improvement ni David. So, I think, kung mabibigyan pa siya ng mabibigat na proyekto, I think, may ilalabas pa rin si David. Naniniwala ako doon na may ilalabas pa rin si David. Para naman talaga meron siyang ilalabas. Ano yun? Yan nga amang na amang ang ikilabas niya dahil simula nung naging pambansang ginoo siya. Oo nga. Naging wholesome na siya, di ba? David, ibalik mo na yung mga dating pabakat-bakat eklat mo. Saka ang daming, di ba? Sa IG niya. Oo, yummy ka pa naman. Ito pa isang gusto kong matanong from another friend like, bakit si Barbie Fortesa hindi na abot-abot yung level ng kasikatan ng kasabayan niya si Catherine Bernardo? Ano ang kulang ni Barbie? Magaling na actress. May malaking network na sumusuporta sa kanya. Pero bakit ang mga pelikula niya mahina katakilya? I think in some way, naabot rin naman, hindi as in leveling, as diba? in Catherine levels. Oo. Siguro kumbaga si Catherine, ABS diba? ABS superstar. Oo, si Barbie kumbaga rumatsyada rin naman siya dun sa GMA, di ba? So hindi ko mapagkumpara na yung dalawa na syempre aminin na natin talagang mas maraming endorsement, mas maraming record na hawak si Catherine. Kumbaga, kung tutuusin rin naman, magaganda rin naman yung nakukuhang pelikula ni Barbie. Nanalo pa siya sa abroad, di ba? Ay, hindi ko pa totally ma-analyze. Kasi parang may kung anong kulang, di ba? Na parang andyan na si Barbie pero bakit parang yung gano'n, yung di ba? Kasi parang at this day and age, wala nang kilala ka Soberano. Nasa ibang bansa na. Si Nadine, mas busy sa Siargao. At sa mga busy sila ng boyfriend niya. Kumbaga, may vacuum. Kumbaga, itong oras na to, pwede talagang i-push ng network niya si Barbie nang maging karibal at katapat ni Catherine. Kasi pareho silang maganda, pareho marunong umarte. At parang backed by big networks. Ito nga isang network, wala na Di ba? So bakit parang, anong humihila kay Barbie na umalago ng todong-todo? Ano sa tingin mo, friend, kung halimbawa ba, mabigyan ng pagkakataon si
si Barbie na gumawa ng pelikula sa Star Cinema? Posible kayang kumita. Oo. Yes, kumita nga si Mariela sa Ding Dong, di ba? Oo, di ba? Na bonggang-bonggang rewind. Kasi napapansin ko lang, correct as if I am wrong, parang merong, kumbaga, hinug na yung mga artist ng Channel 7. So pag nailipat sa Channel 2, fina-fine-tune na lang ng Channel 2, ng ABS. So alam na nila yung parang, ito lang hindi nila nakita. Parang, di ba? Ang dami na nagpatotoo niyan. Si Christine Reyes, si Paolo Avellino, si Jay Cuenca. Yung lahat ng mga naglipatang mga taga-kabila, naglapunta sa kabila, ngayon nga, wala nang major network ang ABS. Hindi sa minamaliit natin yung ibang film companies, di ba? Pero, kumbaga, iba rin kasi yung nagagawa ng Star Cinema sa mga GMA. GMA artists. And I also believe na dapat ang GMA artists ibalikan GMA Films. Di ba ang tagal na mamahinga ng GMA Films di ba? I think unti-unti nilang binabalik but with the help ng parang GMA Public Affairs. Ganun. Kasi sayang Sayang na meron kong meron kong homegrown artist na kasi walang pelikula ang nakikinabang yung ibang kumpanya. Di ba katulad nung Firefly, di ba? Ano yun? GMA Public Affairs. Ang nakakaloka nga dyan, di ba? Ang primetime king at queen ng GMA, si Ding Dong Dantes at si Marian Rivera. At naging box office king and queen. Dahil sa Star Cinema. Pero under Star Cinema. Under Star Cinema, under Agosto Dos, at under APT. At wala doon sa equation ang GMA. Hindi po ba nakakapagtaka yun, our dear subscribers? Na there is something odd. Ayoko sabihin there's something wrong. May bagay nakataka-taka. Kasi parang everyone is saying, I remember it well, na si Direk Gerald Tarog dati, si Direk Antoinette Hadaune, ang dream nila makatrabaho si Barbie Fortesa. Tapos, hanggang ngayon, si Barbie andyan, pero hindi mo pa rin sabihin talaga, wow, she's the GMA superstar. Na, pwede mo talaga sabihin kay Catherine Bernardo. Diba? Kaya ito... Kasi si Catherine, nakuha na rin yung box office queen, diba? At ito si Catherine, kung talaga magiging kapartner niya si David Licaco, hilang-hilang niya si David. Diba? Ibang estrella ang mabibigay niya kay David. At ibang challenge yun for David. Dahil talagang, nakita mo naman, diba? Pagkagaling-galing ni Catherine kay nung kasama niya si Alden. Hello, Love, Goodbye. At kahit nga yung ex-jowa na insecure sa husay ni Alden, di ba? Dahil supposedly pala yung project na yun, dapat kay DJ. Kay Daniel tinanggihan niya. Tapos naging box office hit, naging critical acclaim, at nakita niya, at lahat di ba, if I remember it right, laging sinasabi ng mga tao, ang magaling sa mga pelikula ni Daniel at ni Catherine ay si Daniel. Di ba? Pero nung si Alden lang nakapareha, biglang lumabas na, wow, ang galing-galing naman pala talaga nitong Catherine na to. Ibig rin sabihin, isang patotoo na, kasi pag pareho-pareho lagi ang katambal mo, wala ka ng growth. Kasi, lakado na naka-template na kayo. Isang tinginan nyo lang ganon, alam nyo na gagawin. Kay Alden, is a totally new leading man na hindi niya pa nila alam ni Cathy Garcia kung ano ang gagawin. Nung nakita nilang, wow. For me, Hello, Loud, Goodbye is Catherine's best movie as of today. Kasi sa A Very Good Girl, mas magaling siya sa Hello, Love, Goodbye. Mas totoong tao. Yung A Very Good Girl, kasi alam mo, umaarte siya Diba? Talagang pinili siya maging maldita, sofistikada, pero alam na alam mong umaarte siya. Parang hindi organic, hindi totoo, diba? Alam mong, she was just really yung quote-unquote, acting na acting talaga. Kasabay mo naman. It calls for the role din siguro. Role kasi. Saka siguro yun ang direction. Oo nga. Although ang pangat talaga sa A Very Good Girl, yung kwento. Yun ang hindi very good. Totoo yan, kapatid, di ba? Tumawa ka lang, pero totoo talaga yun. But going back to Catherine and David, we look forward to it. Di ba? Sana magkatuluyan at mangyari. At isa pang nakakatawang development doon sa fashion show na yun, si Francine Diaz at si Andres Mulak, shipping na. I love that! Di ba? Andres Mulak is showbiz royalty. Di ba? Tatay si Aga, nanay si Charlene. Tapos Francine Diaz is really one of the better
ABS-CBN Studio Princess. Paano na si Seth Fidel Sorry, Seth! Hindi. Meron pa rin naman silang moments ni Yes, Seth. may movie silang ginagawa yata. At saka marami silang ginagawang iba pa. At wala namang masama kung magtambal si Andres at si Francine in the nearest future. A new love team is a new love team, right? Para rin yung Catherine Bernardo at David Licauco. Uso na yun ngayon. Yung, kumbaga, meron kang collab team talaga. Pero, pwede ka itambal sa iba. Versatility po ang tawag doon. At dahil dyan, ito si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glency Bongga. Ito po ang The TT Show, ang Taray na Talakayan Showbiz Edition.